rides ngayon. Solo ride muna tayo. Kasi may tatry tayong motor. Bagong motor meron dito sa... May nagperm ng motor sa atin. Isa sa mga... Isa sa mga pinagpilian kong una kong motor. Ngayon lang natin matatry. Siyempre, kape muna tayo dito. Kape caliente. Pakita sa inyo yung wait lang. Ayan guys, kung nakikita nyo, ito. Perang sa atin ang unit. I-test ride natin. Kape muna tayo. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay? Okay guys, ito yung test ride natin ngayong araw. Trident 660 na 22 model. Ito munang paikot. Yan. I-test ride natin. Ito yung isa sa mga pinagpilian kong before na bike. Yung first bike natin, kung CBR 650 or ito. Ngayon natin ma-testing. Okay, try na natin. Yeah. Naka-stock pipe siya, so hindi tayo mag-expect ng maingay na tambutso. Alright. Hindi ko alam kung pakinig nyo guys. Ang cold start nya, halos walang tunog. Halos all stock siya. Naka Evotech slider lang, saka Evotech na radiator guard, and then yung busina Denali, yung ano niya, horn. Ayan, Trident 660. So inverted shock. Ito hindi ko alam kung stock to eh, kung ganito ba talaga or inad niya lang. Hindi ko alam kung stock ng ano to eh, ng Triumph. And then pyramid extension. Ang gulong niya Michelin, Michelin Road 5, bagong bago pa guys. Nakita nyo yung mga buhok, may buhok pa. Bagong bagong tire, Michelin Road 5. Ayun. Right, sakyan na natin. Woo! Para sa akin, opinion guys, hindi ko alam kung disadvantage or advantage ba yung tahimik mo. Hindi ko naririnig. Hindi ko alam kung bumibilis na ako or hindi pa. Parang e-bike lang yung motor. Hindi maririnig nung sinusundan or kasunod na sasakyan. Hindi tulad nung R1. Hindi din naman masyado maingay yun, pero at least pakinig ng mga kasabay sa kalsada. Ito parang e-bike lang.
So far, ito yung pinaka-smooth kung nasakyan ng motor. And tulad nga ng sinabi ko, parang e-bike lang yung dala ko. Sobrang gaan. Lalo kung galing ka sa malaking bikes. Like ako, yung dinadrive ko ngayon, R1. And then galing ako sa Z1000 ng Kawasaki. Tapos makakapag-drive ka ng ganito. Sobrang gaan lang. Para ka lang naka-bike. Like mountain bike. Hindi mo masyado masipil yung weight niya. Saka sobrang responsive ng throttle. Although medyo luma na to, ayun, napakasarap gamitin, lalo sa city drive. Ang init, hindi masyado mainit, pero mag-gas muna tayo. 200. Sadira pa. Paro. Yun. Ang masasabi ko lang dito sa guidance na to, sa usapang komportableng sakyan, hindi magpapatalo. Power and load. Woo! Ang sarap. Like, nararamdaman ko lang sobrang pasok na pasok ko sa mga beginner riders na katulad ko. Sobrang ang gaan dalahin. Worth it ang presyo. Ano, naririnig mo yung tambutso pero parang magbulo. Bumundilid ka. Ito na din siyang clutch assist or e-clutch ba ang tawag doon, di ko alam. Pwede ka mag shift gear na hindi na pumipisel dito sa clutch. Pero hindi ako sanay gumamit ng ganon, so nagka-clutch pa rin ako kahit pwede, kasi yung personal bike ko manual talaga yun, walang ganon. So ayun, kaya masasabi ko beginner friendly itong bike na to.